Paalam na sintang lupang tinubuan, bayang masagana sa init ng araw, eding maligaya sa aming pumanaw at perlas ng dagat sa dakong silangan. Inihahandog ko ng ganap na tuwa sa iyong yaring buhay na lantan at aba. Naging dakila may iaalay rin nga kung dahil sa iyong katitimawa. Ang nanga sa digmaang dumog sa paglaban, handog din sa iyo ang kanilang buhay. Hirap ay di pansin at di gunam-gunam ang pagkaparool o pagtagumpay. Bibitay at madlang mabangis na sakit o pakikibakang lubhang mapanganib, pawang titiisin kung ito ang nais ng bayat tahanang pinakaiibig. Sa isang bayan sa Bataan kung saan maririnig ang ingay ng mga sasakyan at masasaksihan ang abalang mga mamamayan, makikilala natin si Vea. Isang kabataang Pilipino na punong-puno ng pangarap at pag-asa para sa kinabukasan. Si Vea ay isang mag-aaral ng kasaysayan at sa araw na iyon, hawak niya ang isang kopya ng isa sa mga historikal na likha ng ating pambansang bayani, ang Me Ultimo Adios ni Dr. Jose Rizal. Sa puso at isip ni Vea, nararamdaman niya ang lalim ng mga salita na binitawan ng ating pambansang bayani sa pamamagitan ng isang tula. Ako'y mamamatay ngayong minamalas, ang kulay ng langit na nanganganinag, ibinababalang araw ay sisikat sa kabila niyang mapanglaw na ulap. Kung dugo ang iyong kinakailangan sa ikadidilag ng iyong pagsilang, dugo ko'y ibubuot sa isa man lamang ng gumigiti mong sinag ay kuminang. Ang mga nasa ko mulang magkaisip, magpahanggang ngayon mas ganap ang bait. Ang ikaw ay makitnag hiyas na marikit ng dagat silangan na hindi nakalilikid. Na umoy maningning at sa mga mata, mapait na luha bakas may wala na. Wala ka ng poot, wala ng balisa, walang kadungo at muntimang pangamba. Bago pa man dumating ang pandemya, namumuhay ang bawat mamamayan ng simple at payak. Ang kanilang mga araw ay puno ng pagmamahal, pagsasakripisyo at pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Isang guro ang nagngangalang Shaira ang nagsilbing gabay at inspirasyon sa kabataan. Sa paglipas ng araw, siya ay nagsikap upang magturo hindi lamang ng mga leksyong pang-akademya, kundi pati na rin ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Mga anak, ang tula na ito ay hindi lamang isang piraso ng literatura. Ito ay isang paalala na ang ating mga pangarap ay maaaring magtagumpay kung tayo magsusumikap at magmamahal sa ating bayan. Sa sandaling buhay maalab kong nais, ang kagalingan mo't ang paiwang sulit ng kaluluwa kong gayak ang nang aalis. Ginhaway kamtan mo, anong pagkarikit? Nang maabat ikaw ay mapataas lamang, mamatay at upang mabigyan kang buhay, malibing sa lupang puspos ng karikat, sa silong ng iyong langit ay mahimlay. Kung sa ibang araw ikaw ay may mapansin, nipot na bulaklak sa abakong libing, sa gitna ng mga damong masisinsin, hagkat ang halik mo'y itaos sa akin. Sa samyo ng iyong pagsuyong matamis, mataos na taghoy ng may sintang sibsib, bayang tumagap na uko ng init na natatabunan ng lupang malamig. Isang araw, isang balita ang umalingasaw sa iba't ibang parte ng ating bansa. Isa itong bago at nakahahawang sakit. Sa pagdating ng hindi inaasahang delubyo, kumalat ang nakahahawang sakit at ang buhay ng bawat isa ay nagbago. Ang mga paaralan ay isinara, ang mga negosyo ay huminto, at ang mga mamamayan ay napilitang manatili sa kani-kanilang mga tahanan.
bayan mong ako ay malasin ng buwan, sa liwang niya'y hilano't malamlam. Bayan ihatid sa aking liwayway, ang banaag niyang dagling na paparaam. Bayaang humalik ang simoy ng hangin, bayaang sa huning masaya'y awitin, ng darapong ibon sa kurus ng libing, ang buhay payapang ikinaaaliw. Bayaang ang araw na lubhang maningas, pawiin ang ulan kauwing pawang ulap, maging panganuring sa langit umakyat, at ang aking daing ay mapakilangkap. Bayaang ang aking maagang pagpanaw itangis ng isang lubos na nagmamahal. Kung may umalala sa akin ng dasal, ako'y iyo sanang idalangin naman. Sa kabila ng takot at pangamba, si Ginang Shaira ay hindi tumigil sa kanyang misyon. Ginamit niya ang teknolohiya upang magpatuloy na magturo at magbigay inspirasyon sa kanyang mga mag-aaral. Ngunit hindi ito nagtagal. Siya ay dinapuan ng nakahahawang sakit. Habang siya ay nakaratay sa ospital, isinulat ng matiyagang guro ang kaniyang sariling Mi Ultimo Adios. Isang liham para sa kanyang mga minamahal na mag-aaral at kababayan. Mga minamahal kong estudyante, ang panahon ng pandemya ay puno ng pagsubok, ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang ipakita ang ating tapang at malasakit sa kapwa. Huwag kayong matakot mangarap, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sa bawat sakripisyo, sa bawat pagtitiis, tayo ay magtatagumpay. Ang aking paalam ay hindi pagtatapos, kundi isang panibagong simula para sa inyong lahat. Sa paglipas ng panahon, unti-unting bumuti ang kalagayan ng bayan. Sa kabila ng pagdadalamhati, natuto ang bawat isang mamamayan na magkaisa at magtulungan. Ang mga aral ni Ginang Shaira at ang kanyang Mi Ultimo Adios ay naging inspirasyon para sa marami. Ang kanyang mga minamahal na mag-aaral na ngayoy mga bagong lider ng bayan na nagpapatuloy sa kanyang mga pangarap at adhikain para sa bayan. Sa bawat talata ng huling likha ng ating pambansang bayani, nararamdaman ni Vea ang sakripisyo, pag-ibig at pag-asa na inalay ni Dr. Jose Rizal para sa bayan. Buhay ay hirang lamang, ngunit diwa ay di mamamatay. Bulong ni Vea sa kanyang sarili. Nagsilbing inspirasyon ang tula upang harapin ang mga hamon ng makabagong panahon. Idalangin mo rin ang di nagkapalad na nangamatay na't yaong nanganghirap sa daming pasakit at ang lumalangap naming mga inang luhang masaklap. Idalangin sampo ng bawat ulila at nangapipiit na tagib ng dusa. Italangin mo rin ikaw ay matubos na sa pagkaaping laong binata. Kung nababalot na ang mga libingan ng sapot na itim ng gabing mapanglaw at wala ng tanod kundi pawang patay, huwag gambalain ang katahimikan. Pagpitagan mo ang hiwagang lihim at mapapakinggan ang tinig marahil ng isang saltero. Ito nga'y ako ring inaawitan ka ng aking pagkiliw. Ito si Krista na dating mag-aaral ni Ginang Shaira. Siya ay isang batang negosyante na nagsisilbi sa kanilang maliit na bayan. Kilala si Krista sa kanyang dedikasyon sa tungkulin at pagmamahal sa kanyang bayan. Ang huling mensahe ni Ginang Shaira ay nagsilbing inspirasyon para sa kanya. Si Krista ay nagbalik sa kanyang bayan matapos makapagtapos ng pag-aaral. Buo ang kanyang loob na maglingkod at gamitin ang kanyang mga kaalaman upang matulungan ang kanyang mga kababayan. Sa kanyang pag-aaral, napansin ni Vea ang mga suliraning kinakaharap ng kanyang henerasyon, kagaya ng diskriminasyon sa kurso, kawalan ng trabaho, korupsyon at kahirapan. Sa pagbabalik ni Krista sa kanyang bayan, nakita niya ang hirap na dinaranas ng kanyang mga kababayan sa Pilipinas matapos ang pandemya. Sa kabila ng hirap na dinanas ng bawat isa, ang mga mamamayan ay nagpatuloy na umusad sa hamon ng buhay.
Natapos man ang pandemya, ngunit ang problemang pang-edukasyon, diskriminasyon at korupsyon ay siyang nananatili. Sa kabila ng hirap at balakid nito, patuloy lumalaban si Krista. Nakikita niya ang katapangan ng bawat mamamayan, ngunit ramdam niya ang pagod at takot na bumabalot sa kanilang mga puso. Si Krista ay biktima ng diskriminasyon sa kanyang natapos na kurso. Maraming nagsasabi na Nakapagtapos pa man din ng kolehiyo, bakit ngayon nagtitinda-tinda lang siya? dahil sa araw-araw na hamon sa buhay ni Krista at sa mga diskriminasyong kanyang natatamasa, hindi napigilan ni Krista na tanungin ang kanyang sarili. Anong mali sa aking kursong natapos? Bakit ba labis itong minamaliit? Marahil ito ba ay sinasabing dumping site ng mga hindi pinalad na makapasok sa magandang kurso? Sa kabila nito, naroon pa rin ang diwa ng bayanihan, ang pagmamahal sa pamilya at ang pagtatiyaga ng mga Pilipino. Naalala ni Krista ang huling habilin ni Dr. Jose Rizal na ibigay ang lahat para sa bayan at ipaglaban ang kalayaan at karapatan. Sa makabagong panahon, ang ating hamon ay hindi lamang ang kalayaan, kundi ang pag-unlad at katarungan para sa lahat. Tulad ng isinulat ni Rizal, ang kanyang huling paalam ay isang paalala na ang bawat Pilipino ay may tungkuling maglingkod at magmahal sa bayan. Kung ang libingan ko't limot na ang madla ay wala ng krus at batumang tanda, sa nangangabubukid ay ipaubayang bungkalit isabong ang natipong lupa. Ang mga abo ko'y bago pa ilang lang mauwi sa wala na pinaggalingan. Ang mga makait munag parang kapupunang iyong alabok sa lupang tungtungan. Sa gayo'y wala ng anuman sa akin, nalimutin mo mat aking lilibutin ang himpapawid mo kaparangat hangin, at ako sa iyo'y magiging taginting. Bango, tinig, higing, awit na masaya, liwanag at kulay na lugod ng mata't uulit-ulitin sa tuwi-tuwi na. Si Krista ay labis na may mataas na pangarap para sa kanyang sarili na magkaroon ng isang kilalang negosyo. Alam niyang malayo ang kanyang mararating, kaya naman siya ay naniniwala at nagsusumikap upang abutin ito. Habang binabalikan niya ang labis na pagkukutsa na dinanas niya noon, siya ay nagbalik tanaw sa naisulat ni Ginang Shaira. Sa kanyang huling sulat, ipinamahagi ni Ginang Shaira ang kanyang pagmamahal sa bayan, ang kanyang pag-asa para sa mga susunod na henerasyon, at ang kanyang panalangin na magkaisa ang bawat isa upang labanan ang mga hamon sa buhay. Inialay niya ang kanyang huling mga salita para sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga kababayan. Hiling niya na magpatuloy ang kanilang laban at huwag mawawalan ng pag-asa. Pumanaw si Ginang Shaira na may ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang liham ay naging inspirasyon para sa buong bayan. Sa kabila ng kanyang pagkawala, nagkaisa ang bawat mamamayan na magpatuloy na lumaban, dala-dala ang alaala at aral ni Ginang Shaira. Ang kwento ni Krista ay isang paalala na sa bawat panahon ng pagsubok ay laging mayroong mga bayaning handang magsakripisyo para sa ikabubuti. Katulad ng May Ultimo Diyos ni Dr. Jose Rizal, ang huling paalam ni Ginang Shaira ay nagbigay inspirasyon sa bawat mag-aaral na magpatuloy sa laban at magkaisa para sa isang mas magandang kinabukasan. Ako ay yayaon na sa bayang payapa, na walang alipit punoing mapang-aba. Dooy di nanatay ang paniniwala at ang naghahari Diyos na dakila. Paalam anak, magulang, kapatid, bahagi ng puso't unang nakaniig. Ipagpasalamat ang aking pag-alis sa buhay na itong laging nang ligalig. Paalam na liyag, tanging kaulayaw, taga-ibang lupang aking katuwaan. Ipaalam sa inyo, mga minamahal, mamamatay ay ganap na katahimikan.